Paalala, ang mga dialogue ng mga larawan sa Samanhua na ito ay aking binura. Sa kadahilanang, sa main site ito nanggaling, translate ko ito mula sa wikang Chinese to English. At doon ko ginagawang Tagalog para ma-recap natin at maintindihan nating lahat ang kwento. Mag-enjoy lamang po kayo habang nanunood. Ayon lamang po ang nais kong sabihin at share atin nang simulan ang bagong kabanata. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. Ang sandata na hawak ni Yu ay tinatawag na Zangkong Needle. Sabi ni Yu na kung wala nang pakinabang pa ang taong ito, ay maaaring gamitin ang kanyang dugo para gumawa ng pills. Bagamat martial master lamang ang lakas ng taong iyon, mabisa at makapangyarihan pa rin ang mga pil na magmumula sa kanyang dugo. Ginamit ni Yu ang Zangkong Needle upang higupin ang essence ng dugo ng kalaban. Mula sa nahigop na dugo, bumuo siya ng isang pil. Nang matapos ang proseso, ito'y lumabas mula sa isang gintong bola. Kinuha ni Yu ang pil at ininom ito habang nagmamasid ang lahat. Pagkatapos niyang inumin, biglang nanlisik ang kanyang mga mata at napaluhod siya habang nararamdaman ang malakas na pagdaloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Sabi ni Lord Shang, ang pag-absorb ng blood essence ay angkop para sa malalaking katawan na tulad ni Yu upang mapalakas ang kalamnan. Ngunit hindi lahat ay kayang tanggapin ang ganoong blood essence. At kakaiba ang katawan ni Yu dahil sa espesyal nitong aura na nagpapalakas palalo sa kanya. Namangha si Lord Shang sa lakas na nakuha ni Yu mula sa isang martial master. Habang pinagmamasdan ito ng pinuno ng CG sect na tinatawag na Master Tang. Naisip niyang tila nawawala na sa sarili si Lord Shang. Kaya't naisip niyang wala nang saysay ang labanan sila at magdesisyon na lamang na umatras. Akmang tatakas na siya ngunit muling nagtama ang kanilang mga mata ni Yu. Matalim ang tingin nito sa kanya kaya mababakas sa kanya ang pagkatakot. Lumapit ang isang kasamahan nila na may makulay na pakpak at tinanong kung may nagbago ba sa katawan ni Yu. Sinuri naman ni Lord Shang ang kalagayan ni Yu at sinabi niyang ayos lang siya. Tinanong naman ni Yu kung ano ang kanilang susunod na hakbang, ngayong nasira ang Zangkong Needle pagkagamit nila. Isa itong holy weapon kaya't mahirap itong maayos. Naalala ni Yu ang isang kilalang fearless martial arts emperor mula sa nagdaang 20 taon, na nagngangalang Gu Feiyang. Kilala siya na gumawa ng espada na sinasabing umabot sa antas ng isang holy weapon. Ngunit hindi lahat ng tao ay naniniwala rito dahil isa pa ring misteryo kung paano niya ito nagawa. Nagningning ang mga pulang mata ni Lord Shang dahil di siya makapaniwala na may isang taong kayang gumawa nito. Tinanong niya kung nasaan na si Gu Feiyang ngayon. Ngunit nanlumo ang lahat ng ipaalam ni Yu na patay na si Gu Feiyang. Ang panlulumo ay napalitan ng inis dahil ano nga namang saysay na banggitin ng isang taong patay na pala at hindi na maaayos ang nasira nilang holy weapon. Napakamot ng ulo ang isa nilang kasamahan. Nagbaka sakali naman ang isa na baka meron naman itong successor. Pero sinabi ni Yu na kahit naabot ni Gu Feiyang ang pinakamataas na antas ng martial arts at mahika ay kaysa isahan lang ang successor nito, at sa kasalukuyan. Nasa ikapitong level pa lamang ito, kaya mas malakas pa rin si Yu kaysa sa successor niya. Habang nagtatalo sila, malalim naman ang iniisip ni Lord Shang kung paano nangyari na may 3 holy vessels na lumitaw sa iisang henerasyon, ang micro-armillary sphere. Isang misteryosong tabletang bato, at ang mga pangako ng sangkatauhan. Itinatanong niya sa kanyang sarili kung ito ba ay tanda ng malaking pagbabago sa kalangitan. At sila ba ay mga kawal ng tadhana na ipinanganak sa tamang panahon. Ikinagulat naman ito ng CG sect leader dahil ang alam niya lang na super-grade mysterious weapon na naitala sa kasaysayan ay ang Noah's Ark at siya ang may hawak ng susi nito. Saan nagmula ang dalawa pa? Kung may kayamanang itinatago ang demon race na lingid sa kaalaman ng mga tao, posible pa. Pero ang lalaking tinatawag na Li Yunxiao, hindi lang maraming 9th grade mystical weapons ang hawak nito kundi pati isang super grade mysterious weapon. Paano ito nangyari? Sa nakalipas na mga taon, napakaraming tao ang nangangarap na makakuha ng fearless divine weapon na ito. Pero ngayon ay meron palang 3 ganito dito sa Demon Plains. Talaga namang ikinagulat niya ang balitang ito. Aniya, kapag nalaman ito ng lahat,
tiyak na magkakagulo ang buong Chanwu realm. Pinaplano niyang ilihim ang kanyang nalaman. Patago rin niyang ipahahanap si Li Yunxiao para ipapatay. At isusunod niyang target ang Demon Clan upang makuha ang Micro-Armillary Sphere. Dahil nasa kanya na ang susi ng Noah's Ark. Kapag dumating ang panahon na ilalabas na ito, di malabong mapasa kanya ang lahat ng 3 super quality mystical instruments. Kapag nangyari ito, magiging pinuno siya ng Merchant Alliance at magkakaisa ang buong Chanwu realm sa ilalim niya. Kabilang narito ang 7 superpowers, Holy Land Capital at ang Sea of Transformation at maging ang 4 na karagatan ay magiging sakop niya. Tumatawa siyang mag-isa habang iniisip ang ambisyon niyang ito. At hindi niya napansin na nakatingin na ang lahat sa kanya. Bigla naman siyang napatigil at tinanong kung bakit sila nakatitig sa kanya gayong wala naman daw siyang dumi sa mukha. Nakaisip si Lord Shang ng isang pilyong plano para mapasailalim si Master Tang at magamit ang CG Sect. Aniya, talagang ibang klase ang pakiramdam kapag nagkatotoo na napasa kanya ang 3 holy weapons at upang siya ay mamuno sa buong mundo. Nagulat si Master Tang at tinanong kung paano niya nalaman ang iniisip niya. Mariin niya itong itinanggi. Napaligiran siya ng kanilang grupo at matalim ang tingin sa kanya na parang kakainin siya. Sinabi naman ni Lord Shang na huwag siyang matakot dahil gusto niya ang mga kabataan na maraming pangarap. Maya-maya ay sinabi nito na pinag-usapan nila at pinagdesisyonan na sasapi sila sa CG Sect para tulungan siya. Hindi siya makapaniwala sa narinig at tinanong niya kung nagbibiro lang ba sila. Sinabi ni Lord Shang na seryoso sila dahil nanghihina sila ngayon at kailangan nila ng tulong niya kaya ito ay makabubuti para sa kanilang lahat. Sabi niya pa ay tutulungan nila si Master Tang na maabot ang mithiin kapalit ng pagtulong nito sa kanila para makapanumbalik ng lakas. Inisip niya na mukhang nainganyo sila sa puwersang taglay ng CG Sect at nais nila ng backer para makapanumbalik ng lakas. Kaya pumayag siya sa offer ni Lord Shang basta raw ay susunod sila sa lahat ng mga utos niya. Pinangako niya rin na ibibigay niya lahat ng materyales na kailangan nila basta't meron sa loob ng Chanwu realm. Excited naman nilang inisa-isa lahat ng kailangan nila. Tai Chi Genki, Heavenly Soul Nirvana Swords Grass, Xingling Zishandan. Yuking Tu Huan Shui, at si Yu ay walang hiya-hiya na hiningi mismo ang Noah's Ark. Hindi magkamayaw si Master Tang nang sabihin ni Lord Shang na hindi pa ito ang lahat ng kailangan nila. At sasabihin niya kapag nakaisip na siya ng iba pang kailangang materyales. Nanlaki ang mata ni Master Tang at sinabing, nagbibiro lang kayo diba? Sabi naman ni Lord Shang, hindi sila nagbibiro, at kundi niya kayang ibigay ang mga kailangan nila, ibig sabihin siya ang dapat na sumunod sa kanila. Ginamit niya ang kapangyarihan upang haburan ng pantaas na damit si Master Tang at sinabi ni Lord Shang na lalagyan niya ito ng restriction. Hinawakan nila siya para hindi makatakas at makapalag. Nilagyan nila ng pulang marka ang kanyang likuran. Aniya ay mabilis lang ang proseso ng paglalagay at kailangan ito para sa kanilang kasunduan. Sa umpisa ay makati ito sa likod. Kinamot niya, sinabi na hindi rin magtatagal at mawawala ang KT. Nawala nga ang KT at napalitan naman ng sobrang lamig. Nagyelo siya at humalukip-kap. Maya't maya ay bigla namang nag-alab ang kanyang katawan at init na init siya. Tinanong ni Yu kung ang nilagay bang marka sa likod niya ay ang 7 Evil Seals. Kinumpirma ito ng kanyang kasamahan. Aniya, kahit sa Demon Race ay kakaunti lang ang may kakayahang gumawa nito. Dahil dito ay makakaranas siya ng 7 klaseng pagkabuhay at pagkamatay, at 3 pa lang ang nararanasan niya. Pagkatapos ng kalahating oras ay hirap na hirap si Master Tang, lupaypay at halos wala ng buhay. Inaasar naman siya ng mga kasamahan ni Yu na wala naman daw side effects ang 7 Evil Seals sa kanyang cultivation kaya hindi dapat siya magpanggap na mamamatay na. Naaapektuhan lang nito ang kanyang 5 senses at 6 consciousness. Ayon kay Lord Shang, kapag napagdaanan niya itong paghihirap, sila ay magiging iisang team, at kailangan daw itong gawin araw-araw dahil kung hindi, pagdadaanan niya ito ng paulit-ulit hanggang sa araw na siya ay mamatay. At dahil natapos niya na ang paghihirap, formal na nilang sisimulan ang kooperasyon. Ang target nila ay ang makuha ang Evergreen Tree. Sa una ay hindi sumang-ayon dito si Master Tang dahil nasa Martial Emperor level pa lang siya kaya paano niya raw sila matutulungan na makuha ang Evergreen Tree.
Sabi ni Lord Shang na dahil nakapasok din sa Demonic Land ang mga taga-CG sect, ay siguradong may paraan si Master Tang na makontak at utusan ang kanilang mga miyembro. Kung makikipagtulungan ng buong sekta ay mataas pa rin ang posibilidad na makuha nila ang banal na puno. Dahil sa selyo, kontrolado na ng kanilang grupo ang leader ng CG sect at pati ang buong sekta. Kaya wala itong magagawa kundi gawin lahat ng ipag-uutos nila. Ginatungan pa ito ng kasama nilang babae na bakit mukhang hindi siya masaya sa kanilang pagtutulungan at hindi sila tinuturing na kaibigan. Ang worship ng Tianyi Chamber of Commerce ay malapit nang makarating pero bumabagal ito dahil nakaharang ang mga South-eating rats. Kaya kung hindi niya sila tinuturing na kasama ay wala raw silang pagpipilian kundi isuko siya sa mga taga-Tianyi Chamber of Commerce. Agad naman itong pinigilan ni Master Tang at kumuha siya ng isang puting bola. Dinurog ito at pinalipad sa hangin bilang senyales para tumawag ng mga miyembro na nasa CG Gate na pinakamalapit sa lokasyon nila. Natuwa naman ni Lord Shang na naging masunurin ito. Sabi ni Yu ay huminto muna sila ay hintayin sila dahil sa kasalukuyang lakas niya ngayon. Kaya niyang sirain silang lahat at kunin ang holy weapon. Tumanggi naman si Lord Shang at sinabi na ayaw na niyang magbuwis pa ng buhay si Yu. Dahil inaamin niya na nagkamali siya ng desisyon noon kaya namatay si Gedao Xiao at nasira ang Armillary Sphere. Malaki ang nawala sa kanilang puwersa kaya kailangan nila na mag-ingat hanggang sa makapanumbalik ang kanilang lakas. Tumayo ang CG sect leader at humingi ng assurance kay Lord Shang na kapag tapos na siyang tulungan ito ay tatanggalin naman ang selyo sa kanya at bibigyan siya ng kalayaan. Nangako naman si Lord Shang at ang babaeng kasama nila na kapag nakuha na nila ang Evergreen Tree ay tatanggalin ang selyo sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na ang worship ng Tianyi Chamber of Commerce at ipinag-utos na patayin ang mga halimaw, hulihin si Master Tang ng CG sect. At kunin ang susi mula sa kanya. Ano kaya ang mangyayari sa pagdating ng Tianyi Group? Ang mga susunod na mangyayari ay tiyak na magdadala ng malaking pagbabago sa kapalaran ng mga karakter. Abangan sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat sa panunood.